Narinig mo ba yun, pare? Mayroon talagang umiiyak sa 18th floor. Di ba balitang may white lady daw doon? Bago tong condominium building pero yung dating nakatayo rito, baka pinamahayan ng mga multo. Saad ng isang security guard sa kausap nito na security guard din. Pagpasok ni Patrick sa loob ng condominium building, yun pa talaga ang maririnig niya. Ayaw niya pa naman sa mga ganoon. Kasalanan ng mga kapatid niyang tinatakot siya noong bata pa siya. Kaya takot din siya kapag walang ilaw. Good evening, Sir Patrick. Bati sa kanya ni Mang Emil. Ano bang meron? Ano bang pinag-uusapan nyo? Sinubukang maging kaswal ni Patrick sa kabila ng kabang nararamdaman. Saglit na sinulya pa ni Mang Emil ang kasama nito bago nagsalita. Kamakailan lang po kasi, sir. May mga kakaibang bagay po kaming naririnig sa floor ninyo, Sir Patrick. Bumilis ang tibok ng puso ni Patrick. Kakaibang bagay? Parang ano? Ano bang tinutukoy ninyo? Saglit na nag-alinlangan si Mang Emil. Umiiyak, gabi-gabi po. At sinasabi po ng ilan sa mga residente na nakakita sila ng babaeng nakaputi. Napabuntong hininga si Patrick. Babaeng nakaputi? Parang multo? Nagkibit balikat si Mang Emil. Iyon pong sinasabi nila, Sir Patrick. Pero ilang beses na po kaming nag-check. Wala namang tao ro na nakikita naming parang multo. Kapag nakita nyo, Sir Patrick, manalangin na lang po kayo para hindi kayo sundan. Ano na naman ba yan? Tinatakot niya lang yata ako eh. Diyan na nga kayo. Nakuhang sagot ni Patrick. Medyo nanginginig pa ang boses. Kinilabutan agad si Patrick. Hindi niya alam kung totoo o talagang tinatakot siya ng mga ito. Gayunpaman, kailangan niya ng umakyat. Pagod na siya at gusto niya ng magpahinga. Habang hinihintay niyang bumukas ang pinto ng elevator, naisip ni Patrick ang mga multo at nakakatakot na pag-iyak sa gabi. Hindi naman siya naniniwala sa mga ganoon, pero talagang natatakot pa rin siya. Bumukas ang mga pinto nang may narinig siyang mahihinang huni. Pumasok si Patrick sa loob, bahagya pang nanginginig ang kamay habang pinipindot ang button para sa kanyang floor. Ang tagal naman, sambit niya, pero... Malakas na sigaw ni Patrick nang biglang magkuti-kutitap ang ilaw sa loob ng elevator. Mama, ano ba to? Nawalan siya ng balanse at napakapit sa railings. Maya-may bumagal ang elevator, bumukas ang pinto. Pagkatapos, narinig niya yon, isang mahinang tunog na umaalingaw-ngaw sa koridor. Isang malambot, malungkot na paghikbi. Kumakabog ang dibdib ni Patrick. Pagmulat niya ng mga mata, nakita niya ang white lady. Huwag kang lalapit sa akin! Sigaw ni Patrick. Bigla na lang kasing gumapang ang babaeng may mahabang buhok sa harap niya. Mas lalo siyang napasigaw nang hawakan nito ang kanyang paa. Nagsalita ang multo. Tulong! Binato ni Patrick ng kanyang sapatos ang multo. Lumayo ka sa akin! Masama kang spirito! Napahiga naman ang babae sa sahig ng elevator. Aray! Ang sakit! Natigilan si Patrick. Inaninag niya ang mukha ng multo. Natakpan niya ang kanyang bibig nang makitang hindi pala multo kundi isang magandang babae ang nasa harapan niya. Umupo ito at sapo ang namumulang noo. Maputi ang kutis na parang niebe kaya talagang halatang halata. Sir, bakit mo naman ako binato? Tanong pa ng babae. Napalunok si Patrick. Hindi ka multo? Hinawi ng babae ang buhok nito. Sa ganda kong to, mukha ba akong multo, ha? Ang sakit mong bumato. Bakit ka ba sumisigaw dyan? Hindi alam ni Patrick kung hahawakan niya o ano ang dalaga. Miss, I'm sorry. Ang lakas ng pagkakabato ko sa'yo. Akala ko, ikaw yung babaeng multong umiiyak na pinag-uusapan ng guard sa ibaba. Mas lalo itong nahiwagaan sa sinabi niya. Hindi ako multo. Dito ako nakatira. Diyan ako sa dulong unit sa kaliwa. Umiiyak ako dahil hindi ako makatayo. Natapilok pa ako at sobrang sakit ng paa ko. Pupuntahan sana kita dahil may narinig akong sumisigaw dito sa loob ng elevator. Kaso, nadapa ako kaya ayan, gumapang na lang ako. Umayo si Patrick ng tayo. Magkapit-bahay ba tayo? Magkatapat lang ang unit natin. Ako si Patrick. Kaya mo bang maglakad? Umiling naman agad si Camille. Napabuntong hininga si Patrick at binuhat ang dalaga. Napalunok siya ng maamoy ang mabangong halimuyak nito. Hindi ka nga multo. Medyo natatawa niyang sabi. Napabuntong hininga naman ito.
Hindi naman talaga. Mainit pa naman ako. Buhay pa ako. Binuksan ni Camille ang sariling pinto. Pumasok naman siya at inilapag sa sofang babae. Napatingin siya sa condo unit nito. Halatang bagong lipat pa nga ang nakatira. Wala pang masyadong gamit sa loob. Salamat, sorry kung natakot ka sa akin. Hindi ko naman alam na matatakutin ka pala. Gusto mo ba ng coffee or nakapag-dinner ka na? Tanong sa kanya ni Camille. Napatingin si Patrick sa mga paa ng dalaga. Masakit pa bang paa mo? Patingin nga. Umawang ang bibig ni Camille at marahang tumawa. Oo, medyo lampa talaga ako kaya palagi na lang nangyayari sa akin to. Salamat sa pagtulong. Sana hindi seryoso tong nasa paa ko. Lumuhod si Patrick sa harap ni Camille at marahang tiningnan ang paa nito. Parang sprain. Namamaga rin. Lagyan ko ng cold compress. May sugat ka rin sa tuhod. Gamutin natin. Pagtingala ni Patrick sa dalaga, sandali siyang natigilan. Kahit sa ang anggulo, maganda si Camille. Nakaka-appreciate naman siya ng mga babae, pero yun ang unang beses na hindi niya mapigilang magbigay ng compliments sa kanyang isipan. Tumikim si Patrick nang ngumiti sa kanya si Camille. Tumayo siya at naghanap ng yelo at first aid kit sa bahay ng dalaga. Nang makakita, muli siyang lumhod sa harap nito. Huminga ng malalim si Camille. Salamat, Patrick. Hindi mo naman kailangan gawin to. Magluluto ako ng dinner. Hindi pa rin ako kumakain. Kung hindi ka pa kumakain, baka pwedeng dito na lang. Bilang pasasalamat ko na rin sa pagtulong mo sa akin. Medyo nagulat pa si Patrick, pero ngumiti rin pabalik. Sure, pupunta muna ako sa kondo ko para magbihis. Galing din kasi ako sa trabaho. Tumango agad si Camille. Oo, okay lang. Kaya ko na rin namang tumayo. Saka madali lang naman ang lulutuin ko. Simpleng dinner lang. Marahang nilapag ni Patrick ang paa ni Camille. Nakatayo na rin naman ito kahit paika-ika pa. Lumabas na muna siya para pumunta sa kanyang condo unit. Habang naliligo, hindi niya napigilang matawa. Ang epic ng first meeting nila ng bago niyang kapitbahay. Nalaman tuloy nitong matatakutin siya. Nang matapos maligo, nagbihis na rin si Patrick. Naisipan niyang magdala ng wine, pang-welcome na rin sa bago niyang kapitbahay. Karamihan ng alak niya, bigay ng mga kakilala niyang negosyante. Ang ilan naman, galing sa hotel kung saan siya nagtatrabaho bilang general manager. Camille, dinala ko to bilang pasasalamat sa hapunan at pang-welcome na rin sa'yo bilang bagong kapitbahay ko. Nakangiting sabi ni Patrick pagbalik niya sa kondo nito. Matamis na napangiti si Camille. Kaya lang, unti-unting naglaho yun. Tila kinakabahan ito habang nakatingin sa bote ng red wine. Nag-abala ka pa. Kaso hindi ako umiinom ng wine? Nauutal pang sabi ni Camille. Natigilan si Patrick at tiningnan ang wine bottle na dala niya. Magre-regalo na lang siguro siya ng ibang bagay. Mukhang hindi umiinom si Camille ng kahit anong alkohol. Naghanap si Patrick ng mga tamang salita. Okay, magdadala na lang ako ng ibang regalo next time para sa pag-welcome ko sa'yo. Marahang umiling si Camille at kinuha ang wine. Okay na to, masaya na ako rito. Naisip ko lang na hindi kita masyadong kilala. Tapos 'di ba, kapag may alak, may balak. Nanlaki naman agad ang mga mata ni Patrick. Oo, I'm sorry. Wala akong masamang balak. Hindi ko naisip. Oo nga naman. Tipid lang nang umiti ang dalaga. Itatago ko na lang. Naregalo mo kaya parang ang sama ko naman kung tinanggihan ko, di ba? Napabuntong hininga si Patrick. Masama na agad ang dating niya kay Camille. Baka kung ano pang isipin nito. Napansin ni Patrick kung gaano kagandang itsura ni Camille sa isang kaswal na damit. Nakakahiyang napagkamalan niya pang multo at white lady. Mabuti at dito mo naisipang bumili ng kondo. Magandang location to kaya dito na rin ako ng halos 3 taon. Accessible sa lahat. Kaya lang parang kulang pang gamit mo rito. Saan ni Patrick, sabay upo malapit sa isang island counter. Naiilang na tumawa si Camille. Kalilipat ko lang din kasi, kaya wala pa akong time mamili ng mga gamit. Kumain na sila ng dinner. Napangiti si Patrick. Masarap magluto si Camille. Gusto niya pa naman ang babaeng nagluluto. Laking lutong bahay din kasi siya dahil sa kanyang ina. Mahinang tumawa si Patrick. General manager ako sa Chariot Hotel. Ikaw, may trabaho ka? Umiling naman si Camille. Maghahanap pa lang.
Nakatapos ako sa marketing pero may passion ako sa photography. Kaya baka yun na lang ang kunin ko. Umawang ang bibig ni Patrick. Wow, a lady photographer? May portfolio ka ba? Pwede ko bang makita ang mga samples mo? Napangiti naman si Camille at pumasok sa kwarto nito. Maya-maya, may dala na itong clear book. Bawat buklat ni Patrick, hindi niya maiwasang mamangha. May talent ka. Ang gaganda. Namamangha niya pang sabi. Tumango naman si Camille. Salamat. So, gaano ka nakatagal nakatira sa building na to? Totoo bang may white lady dito? Napaayos naman agad si Patrick ng upo. Ayaw niya talaga sa mga horror stories o movies. Madali siyang matakot. Takot din siya sa dilim. Wala yon. Wild imagination ko lang yon. Sabi na lang ni Patrick. Takot na ako simula bata. Kaya nadala ko hanggang sa pagtanda. Pero kung matatakot ka, hindi ba dapat mas matakot ka sa buhay? Mas kaya nila tayong saktan kapag ganon. Tumango naman si Camille. By the way, oo nga parang takot na takot ka. Namumula ka nun. Sorry ha, medyo natawa ako. Ang epic kasi ng mukha mo. Napabuntong hininga si Patrick. Good thing, wala kang dalang camera ng mga sandaling yon. Mahinang tumawa si Camille. Napangiti na lang din siya. Kay sarap sa tenga ng mga tawa ng dalaga. Simula ng araw na yon, naging interesado na si Patrick sa bagong kapitbahay niya. Palagi niyang inaasam na makita ito. Ayaw niya mang aminin, pero para siyang bumabalik sa pagiging teenager. Nagkakaroon siya ng crush at sa magandang kapitbahay niya pa talaga. Para saan to? Tanong sa kanya ni Camille nang abutan niya ito ng ulam. Mahinang tumikhim si Patrick. Sobra lang ang niluto ko. Iniisip ko lang, baka nagugutom ka. Matamis namang napangiti si Camille. Ganun ba? Salamat dito. Ngiti pa lang ni Camille, parang matutunaw na siya. Napayas pa nga si Patrick. Minsan lang siyang magkagusto sa babae. At mukhang malala yata ang tama ni Patrick sa dalaga. Parang inspired ka kuya, palagi kang nakangiti. Natatawang sabi ng kanyang kapatid na si Yula. Mahina siyang tumawa. May nagugustuhan lang. Bumisita si Patrick sa pamilya niya. Malaking pamilya sila kaya talagang maingay kapag bumibisita. Hindi pa siya nagpapakilala ng girlfriend kahit kailan, kaya nagulat din talaga ang mga ito nang malaman na may gusto siyang isang babae. Naku Patrick, ipakilala mo na sa amin yan ha? Bakit ngayon mo lang sinabi? Bulalas ng kanyang ina. Napahalakhak naman si Patrick. Nagugustuhan pa lang naman. Hindi pa naman ako umaamin. Kayo talaga. Maghintay kayo. Ang ganda dito, Patrick. Gustong gusto ko talaga rito. Bulalas ni Camille at punong-puno ng saya ang mga mata. Dinala niya ito sa isang photo exhibit ng paborito nitong photographer. Noon pa man ay alam niya na kung ano ang hinahangaan ni Camille. Kaya gusto niyang maging espesyal para sa dalaga. Tingnan mo ang isang yon. Saad pa ni Camille at itinuro ang isang malaking picture. Ang paraan ng pagkuha niya ng emosyon, hindi ka panipaniwala at sobrang ganda. Oo, maganda nga. Sagot ni Patrick, ngunit mas nabihag sa bawat reaksyon ni Camille. Gusto niya ang paraan ng pagliwanag ng mga mata ng dalaga kung gaano ito kasaya kapag nagkakwento sa kanya. Sa mga sandaling yon, napagtatanto niya kung gaano niya ito kamahal, higit pa sa isang kaibigan. Ilang buwan pa lang silang magkakilala pero hindi naman ito mahirap magustuhan. Hindi ako makapaniwalang pinili mong horror story. Hindi ba't matatakutin ka? May mapaglarong ngiti sa mga labi ni Camille. Hinawakan niya ang kamay nito. Nandyan ka naman Hawakan mo lang ang kamay ko. Pwede ba yon? Medyo natawa ang dalaga. Kinuha ni Patrick ang pagkakataon para ipagsalikop ang kanilang mga daliri. Ganun pa lamang ang kanilang ginagawa pero sobrang kontento na si Patrick. Sumulyap siya rito. Natagpuan na lang niya ang kanyang paningin na nakadikit sa mga labi nito. Mabilis niyang inilapit ang mga labi niya kay Camille. Dampi lang pero tila nakokuryente na si Patrick. Nanlaki ang mga mata ni Camille sa gulat. Ngunit bago pa ito makalayo, bumulong na agad siya. Gustong gusto kita Camille. Hindi ito sumagot. Kaya muli niyang hinalikan at sa pagkakataong yon, tumugon na si Camille. Init ang bumaha kay Patrick at pakiramdam niya siya ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo. Tila naglaho ang lahat.
ang mga tao, ang palabas, at ang ingay sa loob ng sinehan. Habang lumalayo ang mukha niya sa dalaga, nagbago ang ekspresyon ni Camille. Okay ka lang? Tanong ni Patrick. Oo, pinoproseso ko lang sa utak ko ang nangyari. Mahinang sagot nito. Hindi ko inasahan yon. Complicated. Complicated? Naguguluhan na siya. Bahagyang lumayo sa kanya si Camille. Kailangan ko lang ng oras para makapag-isip. Natigilan si Patrick. Nag-aalala na baka hindi nito nagustuhan ang ginawa niya. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Hangad niyang hindi ma-turn off sa kanya si Camille. Napakagatlabi si Patrick. Gayunpaman, kahit ganoon ay manliligaw pa rin siya. Habang tumatagal, mas lalo lamang lumalalim ang kanyang damdamin. Kaya nang magkaroon ng pagkakataon, sinunggaban na agad ni Patrick. Huminga ng malalim ang binata nang makalapit na si Camille sa kanya. Tumayo siya ng tuwid at nag-ipon ng lakas ng loob. Camille! Saad ni Patrick. Bahagya itong natigilan. Hi Patrick, anong meron? Kanina mo pa ba ako hinihintay sa labas ng unit ko? Tumawa si Patrick kahit kinakabahan na. Hindi naman. Actually, gusto ko lang na mag-usap tayo sandali. Alam kong simula nang sa sinehan, naiilang ka na at bahagya ka nang umiiwas. Pwede bang maging totoo ako sa'yo? Mukhang nagulat si Camille. Baka sa mga mata nito ang kuryosidad. Bahagyang itinagilid ng dalagang ulo. Halatang natigilan ito sa kanyang tanong. Hindi ko inaasahan talagang nangyari last time. Pag-amin ni Camille. Tiningnang mabuti ni Patrick ang dalaga. Kaya nga gusto kong itamat manligaw sana Camille. Matagal ko na tong nararamdaman. Unang kita ko pa lang sa'yo. Hinahangaan kita pero habang tumatagal parang mas lumalalim. At gustong gusto kitang mas makilala pa. Bahagyang bumaba ang mukha ni Camille habang pinoproseso ang pag-amin ni Patrick. Mas lalo tuloy siyang kinabahan. Gusto ni Patrick na mabigyan ng chance. Bumuntong hininga si Camille. Patrick, nabigla talaga ako sa sinabi mo. Pero kailangan kong maging tapat sa'yo. Hindi ko matatanggap ang damdamin mo. Hanggang kaibigan lang ang kaya kong ibigay sa'yo. Bumagsak ang mukha ni Patrick. Lumabo ang umaasang liwanag sa kanyang mga mata. Pilit niyang tinatakpan ang pagkabigo. Napalunok si Patrick. Akala ko... Umiwas ng tingin si Camille. Sorry. Yun lang ang huling narinig ni Patrick sa dalaga bago ito nagmamadaling pumasok sa unit nito. Naninikip ang kanyang dibdib. Minsan na nga lang magkagusto, nabasted pa. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, hindi na siya nagdala ng pagkain para kay Camille. Kahit nasa trabaho si Patrick, minsan ay natutulala na lang siya kapag sumasagi sa kanyang isip ang dalaga. Gusto niyang mag-move on na kaagad. Pero papaano gagawin ni Patrick kung araw-araw niyang nakikita si Camille? Good morning! Mahinang bati ni Camille. Parang walang pakialam na pumasok si Patrick. Pero nang tingnan niyang reflection nilang dalawa sa dingding ng elevator, nakatitig sa kanya si Camille. Bakit ka tumititig sa akin? May gusto ka bang sabihin sa akin? Malamig na tanong ni Patrick. Napakagatlabi si Camille at umiwas ng tingin. Galit ka ba? Sarkastiko siyang tumawa. Ang babaw ko naman para magalit. Na-reject lang naman ako. Hindi naman big deal sa akin yun, Camille. Pero sino bang niloloko ni Patrick? Galit siya dahil kahit tinanggihan siya ni Camille, umaasa pa rin siya. Naglakas loob siyang umamin dahil akala niya pareho sila ng nararamdaman pero hindi pala. Hindi man lang siya binigyan ng chance na manligaw, tinanggihan na agad siya. Pwede naman tayong maging magkaibigan lang, sabi pa ni Camille. Alam mong gusto kita, kaya alam mo dapat sa sarili mo na hindi ko kayang maging kaibigan mo lang. Yon ang huli niyang sinabi bago umalis ng elevator. Nang makasakay si Patrick ng sasakyan, huminga siya ng malalim. Hindi naman yun ang unang beses na nabasted siya, pero yun ang unang beses na naaapektuhan siya ng sobra. Malakas talaga ang tama niya kay Camille. Lumipat na lang kaya ako? Tanong pa ni Patrick sa sarili. Napailing na lang siya. Ang dami-dami niya nang iniisip. Titiisin niya na lamang muna siguro. Hangad niyang mawala na rin ang feelings niya para kay Camille. Gayunpaman, ang hirap para kay Patrick kapag pabago-bago ang dalaga sa kanya. Ano, may lagnat ka?
Siya't bukas, pupunta kami dyan ng kapatid mo, anak. Pasensya ka na, nasa Batangas pa kami at bukas pa kami makakauwi. Sure ka bang kaya mo dyan mag-isa? Tanong ng mama ni Patrick. Sumagot naman siya kaagad. Huwag na po, mama. Gagaling naman po siguro to. At kaya ko pang sarili ko. Enjoy nyo na lang po ang bakasyon ninyo dyan. Hindi, pupunta kami dyan. Tutol agad nito. Napabuntong hininga na lang si Patrick. Hindi naman sa itinuturing siyang bata ng kanyang ina. Naiintindihan niya ang pag-aalala nito. Si Patrick ang klase ng tao na hindi madaling magkaroon ng sakit. Pero kapag tinamaan, malala agad at matagal talagang gumaling. Sa mga oras pa lang na yon, hinang-hina na siya. Sige na po, mama. Ibababa ko na po. Gusto ko na pong magpahinga. Ingat po kayo dyan. Paalam niya sa ina. Humiga si Patrick sa sofa. Nanginginig talaga siya sa kabila ng mainit na kumot na nakabalot sa kanya. Kahit pagluluto, hindi niya magawa. Kaya nag-order na lang siya. Naririnig niya ang pagtunog ng kanyang tiyan. Biglang tumunog ang doorbell na ikinagulat niya. Sandali lang. Pilit siyang tumayo. Bahagyang nahihilo pa habang tinatahak ang daan patungo sa pintuan. Kaso, nagulat siya nang makitang nakatayo doon si Camille, dala ang take-out niyang pagkain. May nakaukit na pag-aalala sa mukha ng dalaga. Patrick, may sakit ka ba? Malakas siyang napaubo. Bakit ikaw ang may dala ng pagkain ko? Napalunok si Camille. Ako nang nag-volunteer magdala kasi bawal naman umakyat dito ang delivery boy. Kumunot ang noon niya at tinanggap ang supot. Sana sa mga guard na lang sa ibaba. Mababait naman ang mga yon. Okay lang, sabi ni Camille at pumasok sa loob kahit hindi na naman pinapapasok. May sakit ka? Bumilis ang tibok ng puso ni Patrick sa magkahalong hiya at pagkalito. Ang huling bagay na gusto niya ay ang guluhin na naman ito ang puso at damdamin niya. Pero naroon si Camille, pumasok sa kanyang condo unit na parang may karapatan sa kanya. Okay lang ako, Camille. Kaya ko ang sarili ko. Huwag mong ipakita sa akin na parang nag-aalala ka pa. Giit ni Patrick. Nag-aalala naman talaga ako. Halata namang hindi ka okay. Nanginginig ka. Sambit ni Camille at inalalayan siya. Umupo ka. Kailangan nating mapababa ang temperature mo. Kailangan mo rin kumain para magkaroon ng lakas. Umawang ang kanyang bibig upang tumutol, ngunit wala na rin naman siyang nagawa. Bahala ka na sa buhay mo. Pinagmasdan na lang ni Patrick si Camille. Nakaramdam siya ng kirot sa kanyang dibdib. Nasa kondo niya, pero hindi niya naman matawag na sa kanya. Gayunpaman, sa bawat malumanay na salitang binibitiwan ng dalaga at bawat malumanay na pagkilos, mas lalo siyang nahihirapang makalimot. Talagang hindi ka dapat nag-iisa ng ganito, saad pa ni Camille at lumingon sa kanya. Mananatili ako saglit, babantayan kita. Napailing si Patrick. Camille, pinahahalagahan ko ang pag-alala mo. Pero ayaw kong maramdaman mo na parang obligasyon mo ako. May pakialam ako sa iyo, Patrick, kaya ginagawa ko to. Sana maintindihan mo yon, sabi pa ni Camille. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, mas lalong gumugulo sa isipan ni Patrick. Sinusubukan niyang mag-move on sa kanyang nararamdaman, naglagay ng distansya sa pagitan nila, pero hirap na hirap pa rin siya. Buong magdamag siyang inalagaan ni Camille. Nagising na lang si Patrick na nakasubsob ito sa gilid ng kama. Okay ka na? Inilapat agad nito ang kamay sa leeg at noo niya. Wala ka ng lagnat. Tiningnan niya ito ng mabuti. Bakit mo ba ginagawa to, Camille? Huminga ng malalim ang dalaga. Ginagawa ko to kasi nag-aalala ako sa'yo. Nereject mo ako, dapat mawala ka na ng pakialam sa akin. Seryoso niyang sabi. Dahil sa totoo lang, ayokong magkalapit ulit tayo ng ganito, Camille. Naguguluhan na ako sa mga pinapakita mo. Sinabi mong hindi mo ako gusto. Pero sa mga kilos, sa bawat salita at sa bawat tingin mo, bakit pakiramdam ko may nararamdaman ka rin para sa akin? Namuo ang mga luha ni Camille at biglang tumayo. I'm sorry, sobrang insensitive ko sa nararamdaman mo. Pangako hindi na tumauulit, Patrick. Hanggang kaya ko iiwas ako. Pasensya na talaga kung ginugulo ko ang isip at puso mo. Pagkatapos ng araw na yon, mas lalo lamang nadurog ang puso ni Patrick. Kung tutuusin, tila isang misteryoso sa kanya si Camille, pero hindi niya pa rin napigilan ang damdamin na mahulog sa dalaga. Hanggang isang araw, umuwi siyang lasing.
Hindi niya mabuksan ang pinto ng kanyang condo unit, kaya malakas yung sinipa ng paulit-ulit ni Patrick. Oy, bakit ayaw mabuksan ang condo unit ko? Anong ginawa niyo sa pinto? Lasing na bulalas ni Patrick. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Nawala yata ang kalasingan niya nang makita si Camille. Oh, bakit nandito ka na naman sa unit ko? Aalagaan mo na naman ako. Paaasahin mo na naman ako na gusto mo ako pero wala naman talaga. Kumunot ang noo ni Camille. Unit ko to, dun ka pa sa kabila. Lasing ka ba? Pinilit niyang tumayo ng maayos. Ako? Lasing? Hindi ako lasing. Sige, nalis na ako, Camille. Baka mamaya manghingi na naman ako ng chance sa'yo tapos busted na naman ako. Patrick! Huwag mo akong gamitan ng ganyang tono, Camille. Bakit? Lumapit siya ng isang hakbang. Bakit ang gulo-gulo mo? Ano ba talaga ako sa'yo? Gusto mo ba ako o hindi? Bumuntong hininga si Camille at namungay ang mga mata. Mahal kita, Patrick. Yun talagang totoo. Kumurap-kurap si Patrick. Para siyang nabingi. Nagdududa kung panaginip lang ba ang pag-amin ni Camille. Mahal mo ko? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Pagkatapos mo kong itulak palayo, sasabihin mo sa akin yan? Sinungaling ka. Nangilid ang mga luha ni Camille. Oo, sinungaling ako nang sinabi kong hindi kita gusto. Pero hindi kita matatanggap. Hindi ko kaya at hindi pwede. Bakit? Mas lalo lamang nadidismaya si Patrick. Anong pumipigil sa'yo? Palagi mong sinasabing komplikado, pero hindi ko naman maintindihan kung ano. Nanginginig ang mga labi nito, marahil sa labis na kaba. Sa tingin ko, kasalanan ko na mapalapit sa'yo at hindi mo deserve yon. Anong hindi deserve? Humakbang si Patrick at mas lalo lamang umusbong ang galit. Sasabihin mong mahal mo ako tapos biglang ganito, Camille. Bakit ginugulo mo ako ng ganito? Nanlambot ang mga mata ni Camille. May asawa na kasi ako, Patrick. Kasal pa kami. Narinig mo ba? May asawa na ako. Parang isang sampal na tumama sa kanya ang mga salita ni Camille. Asawa? Niloloko mo ba ako? Sinasabi mo sa akin na mahal mo ako pero nakatali ka pala sa iba. Sana, noong mga panahong nagkakalapit tayo, una pa lang sinabi mo na, di ba? Pero hindi. Mas pinili mong gawin akong kabit. Wala akong intensyon na ganun, Patrick. At hindi ganun kasimple yon. Nagsusumamo ang mga mata ni Camille habang gumagapang ang desperasyon sa boses. Kasal kami sa papel pero hindi na kami magkasama. Nanunuyang tumingin si Patrick kay Camille. Pero hindi mababago na may asawa ka pa rin. Hindi ka naging totoo sa akin. Lumandas ang luha sa mga mata nito. Natakot lang naman ako kasi baka hindi mo maintindihan. Nagugustuhan din kita at komportable pa ako sa'yo. At ayaw kong mawala yun, Patrick. Wala akong pakialam. Ayoko nang marinig ang mga dahilan mo. Mariing sabi niya rito. Patrick, hayaan mo lang ako magpaliwanag pa. Nanginginig ang boses na sabi ni Camille. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Kasal ka na at hindi mo sinabi sa akin yun. Tinalikuran ni Patrick si Camille at pumasok sa sariling condo unit. Napapikit siya ng mariin. Hindi niya namalayan na may tumulo na ring luha mula sa kanya. Napamura ng mahina si Patrick. Ang galing-galing mo. Hulog na ako. May asawa ka na pala. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ginawa ni Patrick ang lahat para iwasan si Camille. Masyadong maliit ang condominium building para sa kanila, kaya umuwi muna siya sa bahay ng kanyang mga magulang. Patrick! Mahinang sabi ng kanyang ina at ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Bakit nandito ka imbes na sa kondo mo? Okay ka lang ba? Anong problema mo? Sinalubong niya ang tingin nito. Kailangan ko lang po ng oras, ma. Gusto ko lang pong klaruhin ang utak ko. Pwede mo akong kausapin, anak. Marahang sabi ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim. Nalaman ko po na kasal na si Camille. May asawa na siya, ma. Napasinghap naman ito. Camille? Yung babaeng nagugustuhan mo? Naisip ko po na may namagitan sa aming dalawa dahil ramdam ko po na gusto niya rin naman ako. Oo nga, mahal niya po ako pero may asawa na pala siya. Hindi ako makatingin sa kanya ngayon nang hindi nasasaktan. Nandito po ako kasi ayoko siyang makita muna.
Sa tuwing naririnig ko siyang tumatawa o nakikitang umingiti, sobrang sakit lang. Kaunting distansya lang po. Pahina ng pahinang saad ni Patrick. Bumuntong hining ang kanyang ina. Ang hirap niyan, ipinatong ni Patrick ang kanyang ulo sa balikat nito. Parang sobrang ewan lang, ma. Akala ko yun na yun. Nagsimula ako mag-isip ng mga posibilidad para sa aming dalawa tapos gano'n naman pala. Narinig mo na ba ang paliwanag kung bakit kanya pinaasa ng ganon? Alam mo anak, minsan nahanap ng mga tao ang kanilang sarili sa mga sitwasyong hindi naman nila pinili. Mahina nitong sabi. Napaisip si Patrick sa sinabi ng kanyang ina, kaya gustong-gusto niyang kausap ito. Mas malinaw at tuwid itong mag-isip. Hindi madaling manghusga, kaya palaging takbuhan nilang magkakapatid kapag may problema. At mukhang ang problema niya, mabibigyang linaw na. Teka, anong... Camille? Nagtataka niyang tanong. Nasa daan na siya pauwi nang makita niya ang isang pamilyar na mukha. Hininto ni Patrick ang sasakyan at agad na bumaba. Kinaladkad ng isang lalaki si Camille. Halatang nasasaktan ito, kaya agad siyang pumagitna. Anong ginagawa mo? Mariing tanong ni Patrick sa lalaki. Bitiwan mo siya. Nasasaktan si Camille. Malakas siya nitong itinulak. Huwag kang mangialam. Problema naming mag-asawa to. Errol, ano ba? Ayokong sumama sa'yo. Natatakot na sabi ni Camille. Bumilis ang tibok ng puso ni Patrick. Ayaw niyang mangialam. Ngunit ang takot sa mukha ni Camille, hindi niya pwedeng basta nalang baliwalain. Kita niya ang paraan ng pagniwi nito sa mahigpit na hawak na Errol. Walang sabi-sabi, sumugod si Patrick at binigyan ng isang malakas na suntok sa pangang lalaki. Mabilis niyang kinuha si Camille at tiningnan ang namumula nitong palapulsuhan. Sa kanya lang din nakita ang maliit na sugat sa gilid ng labi nito. Namumula rin ang kaliwang pisngi ni Camille na parang malakas na sinampal. Ayos ka lang? Anong ginawa sa'yo ng lalaking to? Nangilid ang mga luha ni Camille. Tulungan mo ako. Hindi pwedeng makuha niya ako ulit. Mas lalo akong masasaktan, Patrick. Nabawi ni Errol ang sarili at ang matay nagliliyab sa galit. Anong karapatan mong mangialam dito? Akin ang asawa ko. Huwag mo siyang hawakan. Asawa pero sinasaktan mo? Mariing sabi ni Patrick. Wala akong pakialam kung anong iniisip mo. Hindi ko nahahayaang saktan mo pa siya. Maingat siyang gumalaw sa harap nito, handang lumaban kung kinakailangan. Tinawagan niya ang kapatid niyang hepe ng mga pulis doon. Hello, Chief. Natawa naman ang kanyang kapatid. At kailan mo pa ako tinawag na Chief, Kuya Patrick? Masamang tiningnan ni Patrick si Errol. Magpadala ka ng mga pulis dito. May isang lalaki rito malapit sa kondo. Nananakit ng babae. Seryoso ba yan, Kuya Patrick? Seryosong tanong nito. Pinatay niya agad ang tawag. Hindi siya seryoso. Tinatakot niya lang. Mukha namang tumalab nga sa asawa ni Camille. Dinuro siya nito. Pagsisisihan mo to. Ikaw ang magsisisi. Babae lang ang kaya mo pero duwag ka. Umalis ka na. Seryosong sabi ni Patrick. Hindi ko hahayaang hawakan mo pa si Camille. Kapag nakita pa kita na ginululit siya, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Sa huling sulyap, tumalikod ang asawa nito at sumakay sa sasakyan. Naiwan sina Patrick at Camille doon. Napasandal ito sa pader. Nanginginig at walang tigil ang pagluha. Camille, okay ka lang? Ano pang ginawa sa'yo ng lalaking yun? Tanong ni Patrick at marahang hinaplos ang namumula nitong mukha. Umiling si Camille. Hindi dapat siya nandito. Hindi dapat siya nakalaya. Siguradong babalikan niya ako. Sasaktan niya ulit ako. Nakalaya? Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni Patrick at naghanap ng sagot sa mukha nito. Kitang-kitang takot sa mga mata ni Camille. Denemanda ko siya nang makakuha ko ng pagkakataong makatakas. Nabilanggo naman siya kaya tuluyan akong nakaalis sa poder ni Errol. Akala ko ligtas na ako ngayon. Pero maaga siyang nakalabas at ngayon bumalik na. Hindi na muna siya masyadong nagtanong. Mahigpit niyang niyakap si Camille. Pakiramdam ni Patrick, yon ang kailangan nito ng mga oras na yon. Nang bahagya itong kumalma, hinatid na muna niya sa condo unit. Hindi niya na rin muna iniwan kahit siya ay nag-aalala na baka balikan si Camille ni Errol. Matagal ka na ba niyang sinasaktan? Tanong ni Patrick. Tumango naman si Camille. Oo, halos 3 taon na. Tumayo si Camille. Nagulat siya nang bigla na lamang itong maghubad. Ayaw niyang tingnan pero pinilit siya nito.
At doon, nakita ni Patrick ang mga mahahabang peklat at mga paso ng Yossi. Si Errol lang may gawa nito sa akin. Matapang na pag-amin ni Camille. Umigting ang panga ni Patrick. Kinuha niya ang damit nito at muling isinuot. Mahigpit niya ulit niyakap ang babae na kanyang minamahal. Hindi niya alam na ganoon na palang pinagdadaanan nito. Hinawakan ni Patrick ang kamay ni Camille. Bakit pinakasalan mo siya? Hindi mo man lang ba kinilala? Hindi ko naman gustong pakasalan siya. Binenta ko ng mga magulang ko sa kanya. Naiiyak na sabi ni Camille. Namumuo na talaga ang galit sa dibdib ni Patrick. Hindi niya inasahang naging malupit ang nakaraan nito. Hindi siya makapaniwala at nahihirapan siyang tanggapin. Gusto ko nang kumalas. Gusto ko na ng annulment. Ayoko na. Pagod na ako sa mga pananakit niya sa akin. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Camille. Marahan niyang pinunasan ang mga luha nito. Tutulungan kita. Sorry kung hindi agad ako nakinig sa mga paliwanag mo. Gagawin ko ang lahat para mawala ng bisa ang kasal ninyo at mabulok sa bilangguan ng walang hiyang yon. Pati mga magulang mo, dapat nilang pagbayaran ang ginawa nila sa iyo, Camille. Yun na nga ang ginawa ni Patrick. Nakapag-ipon ng ebidensya si Camille. Nakita niya ang mga larawan nitong halos hindi na makilala dahil sa laki ng mga sugat at pasa sa mukha. At sa tuwing nakikita niya yon, mas lalo lamang siyang nagagalit. Lahat ng koneksyon ni Patrick, ginamit niya para lang maparusahan ang mga taong nanakit kay Camille. Hindi mo pwedeng gawin sa amin to. Mga magulang mo kami. Walang hiya ka. Kami ang dahilan kung bakit ka buhay ngayon. Malakas na sigaw ng nanay ni Camille pagkatapos masentensyahan. Matapang na umiling ito sa kabila ng pagluha. Kahit nakikita niyo akong maraming pasa at sugat, para kayong mga nagbubulag-bulagan. Nagpapanggap kayo na hindi niyo alam na sinasaktan ako ni Errol. Binuo niyo lang ako pero hindi kayo naging magulang sa akin. Hanggang sa huli, hindi pa rin kayo nagsisisi sa ginawa niyo sa akin. Kung paano sinira niyo ang buhay ko para lang sa sariling kapakanan ninyo. Marahang hinila ni Patrick si Camille. Nasasaktan siya para rito. Kapag nakarecover ito sa mga nangyari, pinapangako niyang dadalhin ito sa sariling pamilya. Ipapadama niya rito ang masayang pamilya na mayroon siya. Inasikaso na rin ang annulment habang nasa bilangguan si Errol. Napadali rin dahil nga may mga matibay na dahilan para maghiwalay. Kaya ilang taon din nang lumipas, nawala ng bisa ang kasal ni Camille kay Errol. Salamat ha. Salamat at dinala mo ako rito. Nakilala ko ang mga magulang at mga kapatid mo, pati mga pamangkin mo sobrang cute at makukulit. Sobrang laki at ang saya ng pamilya nyo. Salamat at pinadama mo sa akin. Nakangiting sabi ni Camille habang pinagmamasdan nila sa dalampasigan ang mga kapatid at pamangkin niyang nagkukulitan. Hinalikan naman ni Patrick ang kamay nito. Hindi mo kailangang magpasalamat, mahal. Ngayong asawa na kita. Ang pamilya ko ay pamilya mo na rin. At madadagdagan pa yan dahil sa paparating na kambal natin. Matamis na napangiti si Camille. Mahal na mahal kita. Sa lahat ng pagdurusa ko, sa tingin ko, ikaw ang pinakamagandang regalo na binigay sa akin ng Diyos, Patrick. Sumilay din ang ngiti sa kanyang mga labi. Nahulog ang damdamin ni Patrick sa hindi inaasahang pagkakataon at maling sitwasyon. Pero kapag sila talaga ang nakatadhana, kahit ano pang gawin niya, wala na siyang magagawa. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang bawat pagtatapos ay isang bagong simula. Kaya hayaan pa rin natin ang ating mga sarili na magmahal dahil ang pag-ibig ay hindi tungkol sa mga pinagdaanan natin, kundi tungkol sa lakas na natagpuan natin para magpatuloy ulit. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.